What's up? Good afternoon, good morning, good day. Welcome back to our Lilac Lounge, the podcast. You are watching the episode 56. Today, we are going to talk about 7 Rules to Live by Tita Oprah Winfrey. Good morning! Good afternoon mga kapatid sa inyo lahat dyan. Kamusta kayo? Good. Hello po. Ayos naman. How's the weather? Kasi dito syempre taglamig pa rin. Kamusta dyan? Dito po, sunny. Orange? Maulan. 3 days na ulan. Maulan. 3 days na ulan since nung Friday. At dito summer pa rin naman na 14 degrees. Wow! Tagaytay feels. Wow. Baguio. Dito kasi talagang masarap. As in, ang sarap. Ang sarap ng klima. Lalo sa morning. Alam mo yung amoy ng simoy ng hangin na malamig, amoy, yung parang yelong na tunaw, ganun. Ano amoy nun? Oo nga, no? Amoy kulog. Tapos yung amoy ng mga kape, yung mga na amoy mo sa flat yung sumisingaw. Ayun. So anyway, tawag dito, for today's episode, dahil nga syempre New Year pa rin, nasa January, pa lang din tayo, second week. We come up with this topic na somehow sana maging guide natin for the rest of the year. We will give you the 7 rules to live by for this year. Number 1, own your story. When you own a story kasi, you take responsibility. Kung ano yung action mo, kung ano yung, for example, nagkamali ka, you admit it. Kasi it comes with maturity eh. Di ba, once you mature, dun lang lalabas yan eh. Kasi before, minsan sour graping pa tayo eh. But, if there's maturity already, you take responsibility of your action. So, parang, ikaw yung bahala dyan, and syempre, ina-admit mo yung failure mo. Kasi before, hirap na hirap tayong umako ng pagkakamali. Nagpapakumbaba din tayo. When we own our story, we take action dun sa mga, well, tayo yun eh, ginawa natin yun eh. So, it's our responsibility. We need to be transparent and honest din. Owning your story is step yan para sa self-acceptance. At the same time, yung personal growth. Hindi mo i-accept kung ano yung buhay mo, kung ano yung mga experience mo, yung pagkakamali mo, hindi ka mag-grow. Kasi dahil sa mga experience yung experience natin sa buhay. Responsibilidad natin yun eh. Tayo may gawa noon, hindi natin pwede isisi sa ibang tao kung ano nangyayari sa buhay natin. Kasi choices pa rin naman natin yun. Tayo pa rin yun na huhubog kung ano yung gusto natin sa present or sa future natin. Be responsible kung ano man yung mga nagiging desisyon natin sa buhay, panindigan natin yun. Huwag natin isipin na i-please yung ibang tao. Basta be honest kung ano yung tama at kung ano yung nararapat, yun ang gawin natin para maganda yung ano man yung kalahitan ng istorya ng ating buhay. Kalakip doon sa owning your story, naalala ko yung kwento nung isang ama na marami siyang naging babae, naging kabit. Tapos, nung time na bedridden na siya, tapos parang malapit na siyang mamatay. Tapos, syempre, andun lahat ng mga anak niya, yung legal lang. And then, parang, although, syempre, nagkaroon din ng problema na during that time na lumalaki yung mga anak, syempre, nagtanim ng sama ng loob sa magulang, sa tatay, kasi nga, alam na ng babae, naging miserable buhay ng nanay dahil sa panloloko ng tatay. And then, nung parang huling sandali na ng buhay niya, alam mo yung sabi ng tatay niya sa kanya, may atraso pa ba ako sa inyo? Although nagkapatawaran naman na, parang masabi na lang ng mga anak, wala na dad, okay na kami. Parang sabi niya is, the mere fact na inako mo na may kasalanan ka at inadress mo na bago ako mamamatay is, ayusin ko lahat ng atraso ko at humingi ako ng tawag. Ibinigay nila yon. So, kung ano man yung sinasabi nating own your story, kung meron kang sa palagay mo nagawan mo ng atraso, say sorry. Yung sincerely mag-sorry ka. You cannot really own the story kung sa palagay mo meron kang stones na unturned. Lahat ng dadaanan mo, pag may nasagasaan ka, magpasintabi ka at humingi ka ng paumanhin. Kung meron kang kailangang hingi ng tawad, humingi ka ng patawad. Cultivate radical self-belief. Itong edad natin na to, may mga paniniwala tayo at mga paninindigan na hindi natin kailangang opinion ng iba para maging tama or umagri sa atin. Di ba, naramdaman nyo minsan na parang, iba yung gusto ko, paniniwala ko, iba yung tingin ko rito. Hindi ko kailangang mag-oo kayo at mag-agree. Kasi nga, iba yung utak ko eh. Iba yung perception ko dito, iba yung tingin ko dito.
walang problema dyan. Kasi nga, may sarili-sarili tayong utak. Kaya nga tayo matured adulting people na is binigyan tayo ng kakayahang mag-isip kung ano sa palagay nating tama. Guided with values and siyempre, prinsipyo din. Kung ano ba yung core principles mo, kung ano yung moral values mo, yan. But anyhow, cultivate your radical belief kung sa palagay mo yun yung tama at wala namang problema, panindigan mo. Same thing na kung meron pinaniniwalaan yung ibang tao, kaibigan mo, magulang mo, kapatid mo, hayaan mo. Diba sa society na to, kailangan by the age of 28 onwards, dapat may asawa ka na. Dapat, diba? Parang yun, dapat may asawa ka na. So, marami pa rin naiiwan doon sa slay na yun na parang, hindi pwedeng kung ano yung gusto mong takbo ng buhay mo, i-apply mo sa kapwa mo, sa katabi mo, sa kapitbahay mo. Iba-iba tayo ng preferences, hindi tayo parehong tao. Yung confidence mo sa sarili mo, sa paniniwala mo. Ano nga papasok nung sinabi na cultivate eh. Ibig sabihin, pagyamanin mo kung ano yung meron ka. Kahit sabihin mo na confident ka kung ano ka ngayon, kung ano yung meron ka at paniniwala mo. Pero paano kung kulang? Paano pag mali? So doon papasok yung cultivate it. So alamin mo, pagyamanin mo kung ano yung meron ka na. Kasi baka hindi naman natin alam lahat eh. As we grow old, as we mature, dadagdag pa yung kaalaman natin. Dire-diretso yung learning. So doon papasok na we cultivate yung confidence na meron tayo. Pagyamanin natin kung ano yung nalalaman pa natin. Kasi mas maganda yon kaysa yung parang sobrang confident. Doon lumalabas pag nagiging overconfident ka na mali na. Cultivate it. Pakinggan mo kung ano yung sarili mo over sa iba. Walang pinagkaiba yan sa mahalin mo yung every part ng sarili mo. Hindi lang dahil na may naririnig ka sa ibang tao, ikaw rin mismo. I-cultivate mo yung mga paniniwala na alam mo na tama naman, na dapat naman. Kumbaga kasi minsan tayo, syempre may mga bagay din tayong pinaniniwalaan basta-basta na yung gano'n, nag-trigger tayo na maniwala. Pero pinipigilan natin sa sarili natin na basta may mga ganong bagay na parang dapat ba o hindi dapat natin ganun maramdaman yung mga ganong sinasabi. May mga ganon eh, di ba? Parang, yun nga, kontrolin mo din, kumbaga kung ano yung mga dapat na, at mga bagay na dapat mong kontrolin sa sarili mo. Ikaw lang naman yung magmamahal din sa sarili mo eh, o yung maniniwala at maniniwala sa sarili mo. So, gawin mo yun nang tama. Set boundaries that protect your peace, your time, and energy. Lagi ko kasi pinapractice yan. Ever since nagtrabaho, I think ako. Kasi parang hindi kasi pwede na laging matatapakan ka. Hindi naman sa nagyayabang ka. But the thing is, let them know when to stop. For example, laging gino-joke ka. They're using you as a laughing matter. Don't laugh. Kasi once na tumawa ka or, di ba minsan sinasabi na, hindi, sumasakay lang naman ako. Don't. Kasi dadating ka sa point na hindi mo na siya magugustuhan. Sira na yung inner peace mo. As long as you let other people do that to you, ikaw yung nagbibigay sa kanila ng permiso para saktan ka. Para eventually mapikon ka. Not only yung mga joke lang, kaya hindi nila ako ginaganito kasi hindi ko sila hinahayaan. Simula pa lang, pinapakita ko na sa kanila kung ano yung boundary ko. Boundary nyo sa akin. Don't cross the line. Ito talaga sa mga rules na ina-apply ko, isa to sa mga top 3 talaga. Yung limitations and boundaries. Napakalinaw sa akin yan. Kahit yung mga kapatid ko, yung mga malalapit sa akin, kapag halimbawa nagyayakag sila, ipinapaalam ko kapag hindi ko trip sumama. Kasi nga, syempre aging na rin. Pa na rin yung gusto ko. Importante na sa akin yung oras ng pagpapahinga. Na kung alam ko ang pupuntahan namang nila, para sa edad 35 pababa. Yung 36 pataas, iba yung category nun. So, sa mga kapatid ko, malinaw yun. Alam na nila kung saan nila ako yayakarin at hindi. Regarding naman sa mga time ko, sa mga kaibigan, pinipili ko rin talaga kung sino yung sasamahan ko talaga. As in, pinipili ko na. Kasi nga, again, yung edad 35 pababa at saka 36 pataas, iba yung topic ninyo eh. Iba yung interest ko. Sa interest ninyo. At least, we're doing ourselves a favor na wala naman ako may kukontribute dyan eh. Ganon din sa akin. So, wag na lang nating sayangin yung oras natin. Napiliting okay tayo kahit hindi naman. We're friends. Pag kailangan mo ako, andyan ako. Pero yung sa mga normal conversation, hindi ko na-carry eh. Iba na yung likaw ng ano ko. Iba na eh. So,
Pagdating naman sa peace, definitely, napaka-mindful ko dyan sa peace. Kasi nga, yan na yung pinakamayaman na meron ako. Wala man akong kayamanan, pero matutulog akong mahimbing. Kasi nga, meron akong peace. Kung meron man ako hindi nakaanuhan ng loob, nakasamaan ng loob man ako, pinapatawad ko ang sarili ko na doon. Hayaan ko na yon. Importante rito, yung peace of mind. Sabi nga, anything that costs you your peace of mind is very expensive. It's okay din na mag-no minsan kasi hindi ka naman happy at para i-consume mo din yung energy para hindi ka na rin maka-ano sa kanila kung hindi ka naman mag-enjoy. So, syempre, lahat naman tayo nga may limitation. Sometimes, kailangan nating ipaalam dun sa iba na pag sumusobra na talaga, hindi tama. Kapitbahay namin dati noon. Sobrang bait noon yung tatay na yun. Hindi niya na kaya, parang lumabas lang siya. Dahil siguro sa sama ng loob. Inatake siya ng motoy. Sa sobrang bait, kiningkim niya lang. It's cause you're death. Importante na sa dilas mo, kung ano yung nararamdaman mo. Dahil kapag kinimkim mo sa niya, inatake siya. So, importante na sabihin natin, hindi tama yung ginagawa mo. Huwag natin kimkim. Kasi nga, it become cause of your death pa. Naku, So, nasirang ayun. ano. So, huwag masyado mabait. Prioritize mo kung ano yung mga dapat mong unahin. Sa time, mag-schedule ka. Mama Maria talaga yun. Pwede to sa time management. Health mo din. Hindi ka nagagalit, hindi ka naiinis. Tama, ayos lang yung pakiramdam mo. Consistent gratitude. Kasi pag nagpapasalamat ka palagi, kahit gaano kaliit na bagay, di ba lagi nga sinasabi na, always say thank you. Kahit wala ka pang nare-receive, laging may thank you ka palagi. Kasi it's a good gesture and something that masarap sa pakiramdam kapag lagi mo sinasabi. Lalo na kapag yung may receive ka at naglagi ka nagpapasalamat. Kapag nagpe-pray ka nga minsan, di ba? Minsan hindi pa naman nag-grant yung pinagpe-pray mo. Nagpapasalamat ka na agad, masarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam. Yun yung first thing in the morning talaga when I wake up. Thank you, Lord. Salamat dahil Why? nagising. Kasi may mga tao na nagigising, no? Kahit sino makasalubong natin, yung simpleng gesture lang na may inabot o something, di ba? And tumulong sa atin. Let's all be thankful. Lahat ng bagay. Kahit kanino at kahit sino pa yung atin nakakasalumuha. Basta merong ginawa sa atin, let's all be thankful. Gratitude. Yun ang isang bagay din na hindi dapat mawala sa atin, sa mga tao. 3 klase ng gratitude sa personal mo, sa ibang tao, at saka dun sa paligid mo. Paano mo appreciate yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kaya laging magpasalamat. Actually, malaking bagay na yun. Hindi maliit na bagay yun. Napakalaking bagay na makarinig ka lang ng thank you or na-appreciate ka. Di ba minsan, kunyari pag meron, ay, hindi mo na siya nagpasalamat sa akin. Di ba minsan may ganun ka pa, sarap sa pakiramdam na walang ginawa sa'yo at nagpapasalamat ka. Mas nakakagaan talaga siya. Libre mag-thank you. Yeah. Ano ba? Super. Libre. Meron akong naging kaibigan, si ate, siya yung nagturo sa akin about yung wisdom ng sa utang. Kapag may kaaway ka, ang banggitin mo lang is yung ginawa, hindi yung pagkatao ng isa. Siya yun eh. After a year, nag-meet uli kami. Nagulat ako, kasi hindi siya masyadong nakilala dahil ang ikli ng buhok niya. From long hair, parang si Judi Dench, si Miss M, yung sa James Bond, yung ganun yung buhok niya. Tapos may kulay. So, kwentuhan kami, kwentuhan. And then, siguro nung mga matagal-tagal na, nga pala, na-detect ako ng colon cancer. Stage 3. Kaya pala parang somehow, mayroon akong, ba't siya nagpa-ikli all of a sudden? Ano to? May sakit ba to si ate? Sa loob-loob ko lang yun. Pero after a while, sabi niya, chemotherapy ng 8 times. 8 times siyang na-chemotherapy. Nung kausap ko siya, kung parang ano na siya, okay na siya. Na-survive niya yung 8 chemotherapy. So parang sabi ko, mo nga naman talaga. Hindi mo talaga akalain ng tao kung ano yung pinagdaanan. Whether nakita mo siya nung isang araw, nung isang linggo, nung isang taon. Kasi nung isa naman ang kausap ko, yung asawa, nung kasama namin sa networking, kamusta? Kuratya, ganyan-ganyan. Ate, kamusta ka? Saan nakatira? Ito yung anak ko nga pala, ganun. Tapos sabi niya, nabalitaan mo ba nangyari sa kuya mo? Ano pong nangyari? Hindi mo pala alam niya. Ano yun? Ano yun? Namatay naman. Oh my God. So parang yung buhay ng tao, ganun na lang. Ang mga maririnig mo, na-survive or natuluyan. Yeah. So sa akin, ang dating nun is, thank you Lord, thank you. Kasi although sa kanila is, sabi ni ate, ako tanggap ko na. Tanggap ko na kasi yung ganong wisdom, alam niya na yan. Pero mga kapatid niya sabi, sila hindi tanggap. Kaya ako lumaban. Again, yung consistent gratitude, napakadali niyang gawin.
tama si Mama Grace, sa umaga pa lang, pag mulat ng mata ninyo, magpasalamat na kayo, mahininga kayo, dumilat kayo, nanay nyo, tatay nyo, yung puso ninyo, isipin nyo, ang hirap ng trabaho niya na 24/7 nagpa-pump para buhay kayo. Lahat, even yung lahat ng organs sa buong katawan natin, pasalamatan natin yan. 'Di ba? Sabi nga, walang mali, wag mong ikahiya kung anong mataba ka, chubby ka, payat ka, katawan mo yan. Hindi katawan mo ang mali. Yung utak mo ang may mali. Kasi mali kang kumain, hindi ka nag-eehersisyo, hindi ka kumakain ng tama, walang mali sa katawan mo. So, whatever that you have, kung sa palagay mo may kailangang improve, do it. Pero wag mong ikahiya kung anong meron ka. Magpasalamat ka instead. Commit to lifelong learning. Tapos na tayo sa gratitude. Ito naman yung magsisilbing magwiwili sa atin habang nabubuhay tayo. 'Di ba? Sabi nga natin, ang tao kapag walang growth, diyan nag-uumpisang maboring, mawala ng pag-asa, mawala ng reason to live, kasi nga nag-stop na siyang mag-seek for learning, na matuto, na mag-improve. So, importante yan na every time, ginogol mo na lagi kang may natututunan para continuously nano-nurture yung yung pagkatao mo, yung purpose mo. Kasi nga, kapag nagla-learn ka, ang dami mong madadaan ng mga parte sa buhay na may excite ka, na every morning, may inspire ka na, ano naman kaya matututunan ko today? Sino naman kaya yung mamimit ko today para may matutunan ako o kaya may ma-sharean ako ng alam ko? Investment mo yan sa sarili mo para pagdating ng araw, aanihin mo kumbaga or Paalam mo yan. Oo. Parang ganon. It doesn't stop when you graduated eh. Hindi matatapos yan lalo Dire-diretso kapag lang. yung kunwari nag-resign ka na or something. Hindi magsa-stop yan kasi yung learning naman both personal and professional nandoon. So hindi mawawala yan. So hindi mo kasi sasabihin na nung nakagraduate ka na alam mo na lahat. Hindi eh. As you grow older, as talagang ang dami mong matututunan sa buhay, sa lahat. May mga tao kasi na hindi risk taker. Yung parang natatakot na mag-try kung ano yung bago. Kasi baka hindi ko kaya. Baka hindi ko magawa. Pero syempre, hindi mo naman malalaman kung hindi mo muna iti-try. Lalo kung na-apply nung nag-migrate kami rito. Kasi nga, wala naman akong nanay na para magluto or tatay or wala namang maglalaban na for me, mamamalansya. So lahat, natutunan ko lahat. Madaming trial and error. Hindi lahat ng unang try ko perfect agad. Nung unang nag-bake ako, hindi naman perfect lagi. Kumbaga, as I go along, dun ko natutunan na, dapat pala i-adjust ko, yung paglalaba pala, dapat ganito. So, ang dami kong kailangan matutunan. Hindi yung first try, okay na siya. So, wag tayong matakot dun sa matututunan natin palagi. Let's be open. Let's set goals. Let's make plan. Kasi di ba kahapon, meron kaming web meeting kay Malupiton at saka kay RDR. Na-inspire lang kami kasi merong matanda doon na 92 years old na, nag-aaral pa rin ng content creation. 92 years old. Sabi niya, kasi nga, gustong-gusto niyang sa social media. Isipin mo, at the age of 92, wala siyang pakialam kung anong edad niya. Malabo na mata niya, yung kamay niya, nahirapan na siyang mag-type, nagpapatulong siya sa anak niya. Pero ang niya kasi is, gusto ko to eh. Kasi matuto. Parang nakikita niya, parang natutuwa raw siya pag nakikita niya ang kanyang itsura sa sa Facebook. Tsaka yung mga nagko-comment na ang tanda niya na lola, pero ano pa kayo? So parang, ano pa may question mo doon sa kagustuhan ng tao. At mahiya naman kami na ang lang edad namin para hindi namin asamin na matuto pa uli. Eto 92 years old, hindi niya naiisip na kung ano yung mga limitations niya. Ang sa kanya, I need to learn this because I want this. I am happy doing this. Whether I master this or not, at least I'm moving forward. Oo. From zero knowledge to meron akong 1-2 learnings na nalalaman na kahit papaano, 'di ba? Run yourself with greatness. Bago ko binasa to, tinignan ko muna sa dictionary kung ano ba ay sabihin ng greatness sa Tagalog. So ito pala ay kadakilaan. Masyado mabigat yung salita. Oo, kadakilaan. Hindi mo masabi eh. Oo. So, alam mo, ang bigat niya eh. Kasi pag sinabing kadakilaan, napakaraming departamento ng pagkatao mo dyan. Dapat lahat check. Ang perfect, no? Parang ang perfect na. Oo. So, ibig sabihin, the mere fact na hindi ko kayang sabihin talaga na check lahat yon, lagi pa rin may room for improvement. 'Di ba? So, kung wala ka pa doon, ibig sabihin talaga, tao ka lang. You have to honor yung shortcomings mo, yung mga pagkakamali mo, patawarin mo, pero ayusin mo. Yeah?
So, yung kadakilaan, parang ini-aim yan na sana pag edad natin, hindi naman totaling dakilang-dakila. Kasi nga, sobrang bigat nun eh. Nakaka-pressure yung salitang dakila. Napaka-self-righteous mo nun, hindi ka nagkakasala, di ba? Parang wala kang ano sa buhay, lahat maayos. Pero bago naging dakila ang isang tao, nanggaling muna yan sa madilim na nakaraan niya. Di ba? Struggles. Yung road, yung journey to be great, ang dami niyang pinagdaanan na palso, palpak, mali, 'di ba? So anyway, yun naman ang goal ng bawat isa. Matatapos yung buhay natin hangga't maaari, matouch man lang kahit natin yung letter A, K at A ng kadakilaan. Kahit hindi mo tapusin yung kadakilaan na ano, kasi nga mabigat. Pero the bottom line is, habang umeedad tayo, sinisikap natin na maging mabuti everyday. Yung mas mabuti Exactly. sa kesa yung kahapon na version natin. Exactly. Di ba? Yun. Yun. Paano Na tayo? i-improve Pasulong. natin. Pasulong. Yes, pasulong. Tsaka Yun. doon pumapasok yung nagiging matatag ka. Kasi ginagawa mong, kumbaga, binibigay mo lahat yung Exactly. buong ano mo. Ano ba? Diba? Buong Tama. ikaw. Kumbaga na ina-acknowledge mo na marami ka pang dapat na matutunan, na hindi ka totaling magaling, na hindi ka totaling made up ka na. Yeah. Oo. Kumbaga, learning pa din eh. May gagawin ka. Bo. If you want to surround yourself with other people, doon ka na sa mga taong laging moving towards doon sa maganda. Doon sa pagaling. Yung parang magsiset ka ng goals, galingan mo na, taasan mo na. Or kung gusto mong maging, Gagawin mo na rin lang eh. exactly, pag kung aaminin mo kung ano yung mga mali mo, itodo-todo mo na. Hindi siya paurong. Lagi tayong pasulong. Laging paangat. Parang laging pa-level up. Laging pa-level up tayo. Dream, inspired action. Kasama rin dito or kaaktibat din dito is asamin mo lagi na hangga't maaari gumagawa ka ng ng mga bagay na hindi naman may nakakita o hindi nakakakita, na kapag nalaman or may marinig, ma-inspire yung tao. Sino pa ba mag-i-inspire sa bawat isa kundi tayo lang na nandito sa mundo? 'Di ba? Enough na yung gulo. Sobra na gulo, politiko, basura, global warming, polusyon, ekonomiya, lahat na. Pwera pa yung battle mo sa personal at saka sa bahay, pamilya na magulo. Kung meron tayong pinanghahawakan, yung anchor natin is, it's either we give inspiration o tayo yung ma-inspire. 'Di ba? Kasi yun yung pinaka-essence nung bakit tayo nabubuhay ngayon. It's my parang obligation to give back to the community. And at the same time, nai-inspire din ako sa mga taong ini-interview ko. Kasi nga, ang tibay nila. Kaya yung mga pinagdaanan ko, hiyang-hiya ako. Kasi, sa mga nakausap ko, walang sinabi. As in, walang sinabi. Tiklop ako. So, ako, na-humble ako mas lalo na wala akong karapatang magreklamo sa pinagdaanan ko. Kaya hindi na ako magre-reklamo mga Wala! Didelete ko na ba yung previous episode? O yun, i-delete mo na. Walang kwenta yun. Kumpara sa mga pinagdadaanan nila at kasulukuyan nilang pinagdadaanan sa ngayon. Pinadaanan Yun ang inaano ko. Hindi para maging maganda ang pakiramdam ko na I'm okay. No. Na ano lang ko na parang inilalagay ka pala talaga sa isang sitwasyon para i-test yung faith mo at saka yung faith mo sa sarili mo at saka paano ka ba kapag nahihirapan, nasasaktan at walang-wala. Pangalawa, tingnan kung sino yung naandyan sa'yo kapag meron ka, pag wala ka, at humihingi ka ng tulong. When you dream kasi, without action, that will remain a dream. So hanggat hindi mo siya ginagawang reality, hindi mo ginagawa ng action, nandun lang siya. Ano yan, Dada? It's futile. Spell mo nga yan. Diba? Nandun lang siya. Ano lang siya, lagi mo siyang binivisualize. So, walang mangyayari. Kasi like, gusto ko pala ng ganito. Pero wala kang ginagawa. Parang sa diet natin, Da. Tsaka sa figure. Ay, pag mo na, ano yun, pang last na to eh. Last na to eh, hindi natin mapapanindigan yun. Kasi when you dream, you inspire, you put action into it. Para hindi mo lang siya binivisualize na kung ano lang yung naiisip mo, na-envision mo, na kung ano yung gusto mong gawin. Put it into action. Mukhang etong 2025 na Rules to Live By na to, it's more of bringing the best out of yung kung anong meron ka. Galingan mo ngayong 2025. Parang ganon. Yun ang sinasabi niya. So parang ganito, kung meron kang naiisip before,
10 Do years it now. ago, 15 years ago, last year, gawin mo na siya ngayon. Pagka kasi gusto mo, di ba, may dream ka, may pangarap ka, hindi lang naman basta sinabi mo. Kumbaga, yun nga, gagawin mo. At the same time, magkaroon ka ng faith na kakayanin mo or masasurvive mo kung ano man yung gusto mong mangyari or kung ano man yung plano mo na balak gawin. Laging may kaakibat na pagdarasal na sana ganito, pero tulungan mo ng paggawa, 'di ba? Hindi lang basta sinabi mo lang or ginusto mo lang yung ganung dream mo ganito, pero wala namang kilos, o walang mangyayari. Forward, take action, always do better kung ano yung meron ka na ngayon. Kasi hindi pwedeng, di ba sabi mo nga, kung wala kang gagawing aksyon at parang nandiyan ka lang, stagnant ka na, tutubuan ka nga ng ugat, magiging puno ka nga eventually. Di ba? Yun yung sinasabi. Dahil hindi ka nga puno. So kung gusto mo ng ganyan, tutubuan ka talaga ng ugat. So parang yung 2025 na rules to live by nga is something like, Huwag kang maging puno. alugin ka ba? Alugin ka, kumilos ka. Kung 2024 naging stagnant tayo, edi yung 2025, we own it. We manifest it na sa Yan na ating naman eh. Yun 25. yung nabasa ko sa TikTok, sabi, akin tong 2025. Sabi nung Kami. ano kami? Paano kami? Hindi sa'yo na. Saan na kaming taon? 2026 na tayo. Paano birthday ko? Paano Valentine's namin? Kung sa'yo ang 2025. Damot, Ano naman? damot. Tsaka yung, Nanganyo na lang. oo, hindi. Tsaka yung nakaka-confuse nga naman, parang, 2025, magbabago na ako. Tapos pagdating ng birthday mo, ang wish sa'yo, huwag kang magbabago, ha? Ano ba talaga? Diba? Labo nyo. Alabo nyo. But anyway, ako personally, every time naman, ako ito talaga nararamdaman ko, pag January talaga, yung ano ko, yung enthusiasm ko, iba. Oo. Kumbaga parang, kumbaga ang everyday sa atin is another page na ibinigay. Pero sa akin, ang isang buong taon, it's like an empty book na lalagyan ko ng mga kwento na magpapaganda ng kulay, ng kung ano man yung pwede kong ilagay doon. It's a compilation of what I did for this year. So I have now the freedom to decide kung ano yung mga ilalagay kong magandang kwento, ilan yung makakaaway ko. Ilan yung mga kasagutan mo. Ano pa yung mga ma-encounter ko, sino yung mga makikilala ko pa na magiging influential sa akin, sino pa yung mga tao na mai-inspire ko, kung sino pa yung mag-i-inspire sa akin, di ba? Doon ako sobrang excited. At saka yung sa dulo ng December 31, 2025, ano na ba yung na-achieve? Mula nung nag-umpisa uli ako nung January 1. Kasi inumpisahan ko na uli ang journaling. Kasi nga, ganun yung confident ko na may something sa 2025. Kaya sabi ko nga, 2025 is a connection, breakthrough, at saka yung empowerment. Yun yung ko sa kanya. So, I'm so excited. Dagdagan ko yung sabi mo, diba? Kasi pagpasok ng taon, it's an empty book. Bawasan mo, lagi mo dinadagdagan. Kasi parang laging kulang. Diba sabi mo, it's an empty book. So don't make it a scrapbook. Gawin mo siyang journal para may journey. Para meron yung, parang meron kang sinusundan. Ayan. Para lang to ayan. Color block. Talagang libro yan. Mm-hmm. Isang yan. Ayan. Ay, parang listahan ng ending. Ayan, it's a hardcover na book. So, yun. So, yan, ini-struggle ko talaga na every night makapagsulat ako dyan. Regardless, walang kwenta yung araw ko. So, marirealize ko, walang kwenta ginawa ko ngayon. Dapat may kwenta na yung ilalagay ko dito bukas. So, kumilos ako. So, with that, I hope you learned something. And, again, we suggest na this is the time na rin also na gustuhin yung makinig. May libro, may audiobook, makinig kayo. Yung self-improvement, di ba? Yung self-help, lalo sa may mga pinagdadaanan, nawawala ng pag-asa, ang baba ng tingin sa sarili. Sabi nga ni Jayden, di ba, mama, confident na ako. Di ba? Ibig sabihin talaga ako sa kanya. Oo. Confident na daw siya. Talaga, importante na may nadadagdag sa kung anong meron ka na. Yun. Kasi this way talagang aasamin mo na mabuhay. Mas masarap mabuhay na may natututunan at may nadadagdag doon sa listahan, kumbaga. Yung sa
tawag dito, sa mga bagay na alam mo na, kung may dadagdag ka pa, bakit hindi? Why refuse learning? Kung naandyan naman ang YouTube, kesa ang pinanonood natin away ng kapitbahay, yung pagmumurahan ni ganito, yung puro kabastusan sa internet. So, piliin nyo kung ano yung feed nyo sa utak ninyo. Kasi eventually, kung ano yung tumatakbo sa isip ninyo, pinaprocess yan ng utak, nagiging perception, nagiging pakiramdam, and eventually nagiging ugali at habit na. It's a habit forming, kumbaga. So, you have to take care kung ano yung pinanonood take ninyo. advantage yung sa free online courses. I-take advantage nila. Yeah. Yun lang. Ayun. Okay, on my case kasi, yung Spotify, noon ko pa yan na-discover Kumbaga, libreng makinig yan. Ida-download mo lang, hindi mo naman kailangan mag-subscribe Pero kasi, ang kaigihan sa Spotify, kahit nakasarado ang phone mo, magpe-play siya. Unlike sa YouTube, kapag binusa mo na si phone, hindi na magpe-play. Ang Spotify, i-play mo whatever you want, dire-diretso yan. Yeah, So, even if you switch window, di ba? oo. So, yun yung doon. So, take advantage yung mga ganitong perks na meron tayo habang nabubuhay tayo. Correct. And then, kung hindi ka naman masaya ngayon, ibig sabihin marami ka pang sa buhay mo. And so, thank you again sa lahat ng mga nagstay at nakikinig sa amin at sa mga follower namin. Thank you for continually supporting us, and of course, do share our episodes sa mga kaibigan ninyo kailangan ng tulong. I hope we can help you in some other way. And also, if you have any suggestions, stories, or topic na gusto niyo pag-usapan at gusto niyo mag-join, again, you are most welcome. So, we will see you again next time, and good night everyone. We will see you all. God bless us all. Bye.